Diwata, naiyak niregaluhan ni Rosmar ng bagong bahay at 5 milyon. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment and subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell icon para maging updated ka sa bawat upload nating video. Mariing itinanggi ng negosyante at social media personality na si Rosmar Tan na ginamit lang niya ang sikat na sikat ngayong si Diwata. Totoo at sincere raw ang ginawa niyang pagtulong kay Diwata dahil naniniwala siyang deserve nito ang magkaroon ng maganda at masayang buhay. Kwento pa ni Rosmar sa kanyang mga Facebook post. Niregaluhan niya ng bagong bahay si Diwata bukod pa sa 5 million worth of endorsement products at cash mula sa iba't ibang brand na nakipag-collab sa kanya. Personal pa siyang nagpunta sa parisan ni Diwata para iabot ang kanyang mga regalo. Binigyan din niya ang tinaguriang Paris Queen ng imported St. Bernard puppy na nagkakahalaga ng 300,000 with matching lifetime supply ng dog food. Hindi po ako nag-iwan sa location ni Diwata na kahit anong tatak mang may Rosmar kasi di para gamitin ko siya sa brand ko. Busilak ang aking puso sa pagtulong at di para gamitin siya pagkos. Ibang mga brand ang binida ko ng mga tumutulong sa akin para mabigyan ng 1-year endorsement si Diwata para may monthly pumapasok sa kanyang pera dahil di naman habang buhay malakas siya at ang parisan niya ang nakakasaad pa sa FB post ni Rosmar. Mensahe pa niya, salamat sa mga tumulong sa akin para makapag-abot ng tulong din kay Diwata. Hindi para i-monetize ko ang videos ko with Diwata. Masaya na ako na natulungan ko siya. Tamang post lang dito sa Facebook ng souvenir. Hihi. Buong puso na pasasalamat sa lahat ng walang sawang sumusuporta at nagmamahal. Aniya pa, napaiyak naman sa sobrang kaligayahan si Diwata nang matanggap ang mga regalo ni Rosmar. Aniya, matagal na niyang pangarap na magkaroon ng sariling bahay. Kaya answered prayer at dream come true para sa mga pasurpresa sa kanya ni Rosmar. At sa kabilang banda, Diwata okay lang maliit na kita sa parisan basta may pangsweldo sa tauhan. Kahit konti lang ang kitain sa kanyang sikat na parisan ay okay lang sa vlogger na si Diwata. Basta ang mahalaga ay masaya at nakakatulong siya. Mas mahalaga pa rin para sa content creator na artista na rin ngayon. Mapapanood siya sa FPG's Patang Quiapo ang makapagpaligaya sa kapwa at makapagbigay ng trabaho sa kanyang mga kaanak at kaibigan. Nagbahagi si Diwata o Deo Balbuena sa tunay na buhay na mga kaganapan sa kanyang personal life sa panayam sa kanya ni Tony Gonzaga na napapanood na ngayon sa kanyang YouTube channel na Tony Talks. Anong pakiramdam na unti-unting nabago yung buhay mo? Imagine mo yon, nakatira ka sa tulay tapos ngayon may kotse ka na, may bahay ka na. Ang tanong ni Tony kay Diwata, masarap ang pakiramdam. Masarap pakiramdam na masarap na hindi ko kayang i-explain. Basta ang saya kasi bukod sa marami akong natutulungan kasi marami ding nagtatrabaho sa akin na umaasa din sa akin lalo na ako. Ang tugon pa ni Diwata. Sundot na question ni Tony, ilan na ang mga trabahador mo ngayon? Mga nasa 20 ganon. Yes, more than pa yata. Ang dami diba? Doon lang naman kami umaasa. Ako naman sabi ko, kahit wala na ang kitain basta mindset ko dyan is makakapagsahod ako sa mga tao. Pahayag ng viral parisan owner na talagang dinadayo ngayon ng mga customer mula sa iba't ibang bahagi ng National Capital Region. Ang gusto ko lang, lahat ng expenses ko ma-shoulder ko. Kumita ng konti kahit 300, 1,000 lang o 500. Tinatabi ko naman yun para sa akin and my future naman. Tapos itinutulong ko din sa family ko, mother ko, ganyan. Ang chika pa ni Diwata. And fairness, marami ang na-inspire sa tagumpay na tinatamasa ni Diwata ngayon. At halos lahat sila ay nagsasabing sana raw ay mas marami pa siyang matulungan. Praying for your tuloy-tuloy na success at sana mas marami ka pang matulungan na nangangailangan. Huwag ka sanang tamaan ng yabang, always be humble and grounded. At saya kami makita na maangat na si Diwata kahit hinihila siya ng kapwa Filipino pababa. Patuloy ka lang Diwata at sa lahat ng mga lumalaban ng patas sa buhay. God is good. Diwata is the living proof na kung di mo kayang makakuha ng diploma sa hirap ng buhay, diskartihan mo sa sipag at pangarap. Hindi hadlang ang kahirapan para sa pag-unlad. Nakakahanga, hindi siya pumayag na stuck lang siya sa kahirapan. Imagine,
42 years old na si Diwata ngayon and almost 25 years na siya sa Manila na lumalaban ng patas at umaangat sa buhay. May awa talaga si Papa God at nire-reward ang mga mabubuting tao. Yan ang ilan sa mga nabasa naming comments mula sa netizens na nakakapanood sa bagong vlog ni Tony sa Tony Talks kay Diwata. At sa kabilang balita naman, Diwata sa pagbibida sa Batang Quiapo, malaking tulong sa negosyo. Aminado ang viral street vendor na si Diwata na malaki ang naitulong sa kanyang negosyong parisan ang pagtampok sa TV series na FPG's Batang Quiapo. Ito ay matapos siyang tanungin ng video creator na si RTV na ibinandera sa isang Facebook post. Biro pa nga ni Diwata, well, kasi di ba alam naman natin na kahit hindi pa ako lumalabas doon sa TV, marami naman na akong customer. E di mas lalo akong gumanda ngayon nung lumabas ako sa Batang Quiapo. Nadagdagan pa lalo. Say niya pa, so nakatulong talaga ang TV exposure ko sa business ko. Nilinaw rin niya na hindi lang naman dahil sa Batang Quiapo kaya lalong dumami ang kanyang customers. Maraming vloggers at news outlets din daw kasi ang nagpupunta sa kanyang parisan, kaya napopromote din daw ito sa social media. Lahat naman, katulad sa inyo mga vlogger kayo, may mga news pa dyan na nag-i-interview. So malaking impact ito, malaking tulong talaga ito sa negosyo ko kasi nakikilala siya, paliwanag niya pa. Kamakailan lang proud na kinumpara ni Diwata sa isang vlog na nagsimula na siyang mag-taping para sa nasabing programa. Yes, tapos na ang taping ko sa Batang Quiapo, pero next taping hindi ko pa alam kung kailan. Pero nag-taping na ako, pagbabahagi pa ng social media star. Ang mga nakasama niya sa eksena ay sina Coco Martin, Ivana Alawi at Kim Rodriguez. Basta Diwata pa rin ako doon, chika pa niya sa kung ano ang gagampanan niyang papel sa Batang Quiapo. Ayon kay Diwata, ang pagtapok niya sa serye ay isang dream come true dahil noon daw ay napanood lang daw niya ito, pero ngayon ay kasama na rin siya mismo sa mga eksena. Pangarap ko lang dati silang makita, pero ngayon makakasama ko na. Masayang sipan ni Diwata. At habang sa kabilang balita naman, Meshel D kinoronahan si Apo Wang-od, binigyan ng Filipinas 2023 jersey. Kinoronahan ng Kapuso star at beauty queen na si Meshel D ang kanyang idolo at tinuturing na hero na si Apo Wang-od. Matapos ang kanyang reign bilang Miss Universe Philippines 2023, ay personal ngang pinuntahan at binisita ni Meshel ang oldest and last mambabatok sa Buskalan, Kalinga. Naging malaking bahagi si Apo Wang-od sa journey ni Meshel sa paglaban sa Miss Universe 2023. Ilan sa mga ginamit niyang gown sa naturang international pageant at sa kanyang homecoming ay inspired by Apo Wang-od. Tinawag pa nga ng dalaga ang living legend ng mambabatok bilang amazing symbol of cultural preservation. At kung mabubuhay daw siya uli sa ibang panahon, gusto niyang maging si Apo Wang-od. Bukod sa pagpapatong ng corona, binigyan din ni Meshel si Apo Wang-od ng jersey na may nakasulat na Filipinas 2023 sa harap at ang initials niyang MMD sa likod nito. Natupad din sa wakas ang pangarap ng Kapuso aktres na matatuan ni Apo Wang-od. Aniya sa caption ng kanyang Instagram photo, "A Philippine legend and national treasure, forever inked on my body and in my heart." Aniya pa, finally, Apo Wang-od MMD.